Pero kung 0 to 100, ang mga Duterte ngayon palagi ko pumapayagpag between 80 to 90. Si Marcos naman siguro between 3 to 5%. Yan ang aking i-justify ko yan sa interview na ito, Adman. Yes po, si Jade po ito. Dito sa mga excuse, wala ito, puro itong Interpol, sumusunod ako sa Interpol, ha? Hindi ako sumusunod sa ISIS. Yan na, katarantaduhan lang, magsalita lang, paikot, ika nga. No? So, ano ang konklusyon ko? Plano ang kilos ni Presidente Marcos. Matagal na itong plano na ito, naghihintay lang sila ng timing. Nung nabalitaan nilang paalis, si Presidente Duterte, papuntang Hong Kong, sinetap na nila. March 7, nagpa-issue sila ng warrant of arrest sa ICC. Ha? At yun, di umano ay pinadala sa Interpol for the red notice. Kayo ba may nakitang red notice? Senator Tariela, makinig ka dito ha. Para yata si Bongbong Marcos ayaw niyang tawaging West Philippine Sea. Ayaw niyang tawaging West Philippine Sea, Tariela, patawag mo si Bongbong Marcos. Sabihin mo sa kanya na bakit kumakampi ka kay Marcoleta. O pakinggan mo ha, Tariela, pakinggan mo to. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication, and it sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region, within the South China Sea, within the South China Sea, within the South China Sea, within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics. Oh, ano narinig ninyo? South China Sea ba o West Philippine Sea, Tariela? Uy, Tariela, narinig mo yun? Walang binanggit na West Philippine Sea si Bongbong Marcos. Eh di traitor siya. Ha? Tinawag mo siyang traitor? Uy, Tariela! Niloloko kaya na ni Bongbong Marcos eh. Pinapahiya ka ni Bongbong Marcos, Tariela. Sabihin mo kay Bongbong Marcos, oy, Mr. President, hindi po hindi po South China Sea yun, West Philippines yun, huwag po kayong maging traitor. Sabihin mo sa kanya. O diba, ikaw, binabarata mo si Marcoleta, kinokorek lang tayo ni Marcoleta dahil matalino si Marcoleta kaysa sa inyong lahat. O ngayon, Tariela, pumalag ka. Ayaw mong pumalag? Right, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction ha. Mantakin po ninyo, itong si Bongbong Marcos, humarap po siya dito sa tinatawag nating US or Secretary of Defense ng United States na nag-inhale, exhale po siya. Ba't hindi kaya siya ipatingin no? Panoorin po natin ha. Panoorin natin ito po mga ka-reaction. To speak just whoop, di ba? Inhale. A few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have. Ironclad kayo dyan. Binobomba lang tayo ng tubig doon, hindi nyo kami matulungan. Di ba? Binabangga-bangga yung mga barko namin, hindi nyo kami matulungan. Nasasaktan kami sa amin yung West Philippine Sea. Ironclad. Bomba lang ng tubig, hindi nyo kami matulungan. Binubuli-buli kami doon, hindi nyo kami matulungan. Putangin ang ironclad na yan, nasaan yung ironclad na yan? Ironclad, binubuli-buli kami ng mga Chinese. Nasasaktan ako eh. Mahal na mahal ko yung mga Philippine Coast Guard. Di ba? Si Tariela. Nasaan ka, Tariela? Di ba? Idol ko si Tariela.
Nasaan ba yung West Philippine Sea? Ano bang binanggit dito ni Bongbong Marcos? Di ba South China Sea? Wala siyang binanggit na West Philippine Sea? Kasi nahiya siya dito sa Amerikano na to. Kasi alam ng Amerikano na to, wala naman talagang West Philippine Sea. Oh, ito po, ito. To the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently. Sige, sa tingin mo, bro, sa tingin mo mga bobo kami? Alam mo, pasalamat ka, hindi ang Pangulong Duterte na naririyan. Kung naririyan ang Pangulong Duterte, supalpal ka sa kanya. Kung naririyan ang Pangulong Duterte, suplak ka sa kanya, boy. O kaya lang, si Bongbong Marcos, sige, magbida-bida ka dyan. Nag-i-inhale, exhale lang yan. Wala namang magagawin yan. Tatangu-tangu lang yan, ganun-ganun lang yan. Oh, tingnan mo. For weeks and months, there is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great... Di ba? Nakakabahala na po yan eh. Ipatingin nyo nga yan si Bongbong Marcos. Una, sara yung mata, nagmumuta-muta. Tapos kumakahinga ka. Ano ba yan? Patingin nyo yan, oy. Wala bang doktor dyan sa Malacanang? Siyempre, presidente natin yan. Nahawa ko dyan eh. Baka matigok. Patingin nyo. Nagtitipid kayo? Patingin nyo yan, oy. Patingin nyo yan. Walang ganyan ha. Kailangan mahalagaan yan. Diba? Sabi nga niya, West Philippines, South China Sea. Sabi ni Bongbong Marcos, South China Sea, hindi West Philippine Sea. Alright. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga ka-reaction. Reaction TVPH, thank you President Mayor Duterte. Ipinasulat po natin ang pangalan ng ating mahal na Pangulong Duterte sa ating silver play button para maging kabahagi po lahat po ng mga subscriber natin ay magiging proud kayo na isa kayo sa nag-subscribe at naipasulat natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte dyan sa silver play button. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay tulungan mo ako makarating dun sa tinatawag ng rurok ng tagumpay at makuha natin yung gold play button, ha? Tulungan nyo ako at ipapasulat pa rin natin doon ang pangalan ng ating Pangulong Duterte at ihatid din natin doon sa Davao. Malapit na po tayo pumunta ng Davao. Alam ko po mga kareaksyon, makakalabas ang Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon, ha? Subscribe na po kayo mga kareaksyon. Ito na po, simulan na natin. 181 daw po yung evidence pero kaunang bahagi pa lang daw ito. So ibig sabihin marami pang paparating daw na ebidensya against your father. Ang comment ko lang talaga dyan, ma'am, okay lang din naman siguro na mag-comment ako nito dahil hindi naman ako kaparte ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi kaya nga sinasabi ko sabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Dahil laging paulit-ulit ng media yon. Ilang taon? War on drugs, thousands killed. War on drugs, 30,000 killed. And yet, nandito na tayo ngayon sa ICC and there's just 181 pieces of evidence. So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case. So parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. Hindi! BP Sara, totoo yan. Portrayal ng media, yung Rappler, sinabi niya 30,000. Pero dito mga ka-reaction, totoo ba yung Rappler? Tanong lang, 30,000 na sinabi nyo? Pero dito mga ka-reaction, lahat dyan, BP Sara, ay kagagawan ng mga sinagasahan ng Pangulong Duterte. Nasagasahan yung mga drug lords, nasagasahan yung mga money launderer, nasagasahan yung mga ayaw magbayad ng buwis. Diba si Luciutan, ang bait-bait, nagbayad siya ng 6 billion. Nasagasahan yung mga cronies ng mga Marcoses, hindi nakaporma yung ABS-CBN. Nasagasahan yung mga addict, nasagasahan yung mga
teroristang NPA, nasagasaan yung mga makabayad black, nasagasaan lahat ng mga ayaw tuminuyata ang ating Pilipinas. Nasagasaan sila lang ngayon, nagpa-party-party. Diba? Dahil ang presidente ngayon, alam nyo na, napakagaling. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kaya mga kareaksyon, BP Sara, ipapaalalahanan lang kita. Totoo yan. Kasama dyan yung mga bayarang media, mga bulok na media na hindi na pinapakinggan ng sambayan ng Pilipino. Dito na lang sila sa Reaction TVPH nakikinig sa aking reaction. Dahil nagre-reaction din sila, nagre-react din sila. React ng react. Diba? Dahil mahal natin ang ating bayang Pilipinas. At mahal natin ang ating President Rodrigo Roa Duterte kasi siya ang naging mitya ng paggising sa pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa mga kabataan. Ilayo natin sila sa malagim na epekto ng droga. Kaya mga ka-reaction, nakikita po natin dito, BP Sara, maraming sinagasahan ng Pangulong Duterte. Sinagasahan niya lahat ng mga tarantado ng panahon niya. Kaya ngayon, pinagtulong-tulungan siya, di ba? O katulad na lang si Bantago, di ba? Inayos niya yung Muntinlupa, yung kulungan. Ngayon, nagtatago siya. Kasi marami siyang sinagasang mga drug lords, drug, di ba? O ngayon, di ba? Nasangkot siya dun sa pagpanaw ni, anong pangalan noon? Percy Lapid. Sino ba kaya talagang tumudas kay Percy Lapid, no? Paki-comment nga po sa comment section kung meron kayong reaksyon doon sa pagpanaw ni Percy Lapid. Sino ang tunay na tumudas kay Percy Lapid? Pero mga ka-reaksyon, tuloy na natin. BP Sara, maraming sinagasaan si Pangulong Duterte at maraming natakot sa kanya, binalikan siya. Si Bongbong Marcos, sabi niya, nung kaalyado mo siya, wala, ang ICC, wala yan. Uhuli namin yan. Pag pumunta sila dito sa Pilipinas, uhuli namin yan. O, ano nangyari? Pinadala niya doon. Hindi nga pumunta ang ICC dito. Ang ginawa niya, wag na kayong pumunta dito. Uhuli namin kayo. Papadala na lang namin dyan si Pangulong Duterte. Okay ba yun? Interpol. Okay. Atin dyan. Asan yung charter plane? Bayaran nyo yan. Ngayon, nakakulong, di ba? Yun! Ano ang ibig ko sabihin doon? BP Sara. Duterte! Nagpiyok pa ako, no? Ito, ulit na naman. Duterte! And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Ma'am, so ang sinisisi pa, but the ICC is also saying that even one death is already enough to constitute crimes against humanity. Of course not. No, ang sinabi po ma'am ng human rights group na pinamumunuan po ni Attorney Conti is that it doesn't have to be 30,000 but they have to prove that it's systematic and it's organized. Yun po yung sabi sa press conference kagabi. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. Crimes of human. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga. Hindi, meron tayong magagawa, BP Sara. Meron tayong patalastas dito. Oo, hindi po ito paid advertisement, ha. O yan, Ako, ayaw ko yung lasa ng cake ng Gold Deluxe. Ayaw ko yung lasa ng cake ng Gold Deluxe. Magsimula ang unang panahon pa, ayaw ko na itong lasa ng cake ng Gold Deluxe. Unang-una, kulay yellow ang pagkakasulat ng Gold Deluxe. Ibig sabihin, pag kulay yellow ang pagkakasulat ng Gold Deluxe, ay hindi nila isusulat ang pangalan ng Pangulong Duterte dyan. Hindi mag-happy birthday dyan ang Pangulong Duterte. Di ba? Ayaw ko yung Gold Deluxe, hindi masarap. Hindi ko talaga noon pa, nung bata pa ako, ayaw ko yung lasa ng Gold Deluxe, hindi masarap. Gusto ko pa yung mga lokal, doon sa mga kanto-kanto, yung mga masarap yung mga noon, yung mga parang homemade cake. Yung mga alam nyo na, yung mga local dyan sa mga bayan ninyo, yun na lang, masarap pa yun. Oo, itong Gold Deluxe, ayaw ko yan. Hindi masarap yan. Para sa akin, hindi masarap. Yan lang ang reaksyon ko sa Gold Deluxe, hindi masarap yung cake nila. Di ba?
Hindi masarap yan. Ewan ko sa inyo kung kayo, magbe-birthday kayo, gusto nyo yung Gold Deluxe. Ako ayaw ko yan. Hindi ako bibili ng Gold Deluxe kahit kailan. Di ba? Yun ang ano ko, panlasa ko eh. Yung kasi, ang Gold Deluxe kasi, hindi tama sa panlasa ko yan. Kulay dilaw eh. Yellow yung pagkakasulat, ayaw ko yan. Doon pala sa pagkakasulat, yellow na ayaw ko. Tapos, yung laman niya sa loob, hindi masarap. Di ba? Kung para sa inyo masarap, bilhin ninyo. Sa akin ayaw ko. Bahala kayo, yun lang ang reaksyon, ayaw ko ng Gold Deluxe. O di ba, ganun yun. Sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Ma'am, last na lang from my end. Hindi, ako, BP Sara, hindi ako lawyer. Walang pinatay ang Pangulong Duterte ni isa. Kasi kung may pinatay, nakasuwa siya. Wala nga pinatay. Di ba? Isa war on drugs, talaga may mamamatay dyan. Pero ang Pangulong Duterte, wala siyang pinatay at wala siyang pinapatay. Gusto nga niya ma-rehab lahat yan. Nagpatayo siya na napakaraming rehabilitation center. Magpapapatay ng tao yan. Ang bite-bite yan. Kung nagbebenta ka ng drugs, hindi ka sumuka, naglabang ka, patay ka. Pero hindi ang Pangulong Duterte ang pumatay doon. Ang pumatay doon, yung drugs. Kasi nagtinda sila ng ipinagbabawal na gamot. Kung hindi sila nagtinda ng ipinagbabawal na gamot, di sana buhay pa sila. Kung hindi sila nagdurog-durog at nag-adik-adik, di sana buhay pa sila. Simple. Huwag kang mag-drugs, huwag kang magbenta ng drugs, buhay ka. Oh. Diba? Tsaka pag nag-overtake ka, ino-overtake ka, konting kalma. Kalma lang kayo sa daan. Nagkaroon ng retrata, di ba? Tapos sasabihin na Marbil, napakababa ng crime rate. O yun, Marbil. I-solve mo yun. 1 plus 1 equals ilan? 1 plus 1 equals 30,000. Di ba mga ka-reaction? Nakakarimarim. You have so much on your plate. Birthday ng presidente, you are the vice president, malayo kayo sa pamilya ninyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang estratehiya ninyo to balance your family time, pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang kinakaharap ng inyong pamilya? And for yourself? Well, nung dumating si Hanilet, ay nakaligo na ako ng maayos na kuskus ko na yung mga dapat kuskusin, ma'am. At na-shave ko na yung aking legs. Nagupitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So on that point, okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko. So wala na tayong problema dyan. Pagdating naman sa mga anak ko, nandyan yung aking husband. Siya yung parent. Ngayon, solo parent siya doon sa aming mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang projects namin ngayon, ay kayang-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time. Labas na kayo, nagbablog ako. Sige na, ito, mapuputulo. And well, yes, organizing the team, the support team of the legal team of President Duterte and the support team of President Duterte in The Hague. Yun lang yung hindi pa naaayos ngayon. Thank you so much. O di ba? Mga ka-reaction, kumakain ako ng kwek-kwek ngayon. Ang anghang, ang sarap. Dinalan po ako ng aking asawa. O, di ba? Basahin po ninyo, oh. Ayan po mga ka-reaction, ha? Basahin natin, ha? Ayan, oh. Bought a cake for tomorrow celebration. To my dismay, they refused to write the Tatay Digong on the cake. Grabe. Name lang. Name. Ni walang happy birthday. Gusto lang daw nilang maging neutral. Yan ba ang neutral? So, bawal ng name na Digong sa cake? Really, Gold Deluxe? Nagpasabuy, pabili lang po ako sa Riders.
Kung alam ko lang, di na ako nagpabili, Grace, oh. Di ba, Grace? Huwag kang mag-alala, Grace. Lahat tayo hindi nabibili ng cake ng Gold Deluxe. Tatay Digong lang ayaw yung isulat. Hindi na yan. Neutral o mag-neutral kayo, mga inayupak kayo. Sige, mag-neutral kayo. Sulat nyo dyan. Lahat ng cake ninyo, lagyan nyo ng neutral. Lahat ng cake ninyo, sulat nyo neutral. O, di ba? Ganun yun. Gusto nyo neutral? O lahat ng cake ninyo, palitan nyo yung Gold Deluxe. Ipasulat nyo doon. Neutral cake. Ganun. Neutral cake na lang. Mga... O, ito po ha. 100. Hindi yan. Ito. This is a historical moment. Actually, hindi naman lalaki. Hindi po natin natapos ang video na ito, kaya tatapusin natin. Maganda po kasi itong video na ito eh. Magre-react po tayo dito. Mga neutral kayo. Yung lahat ng mga neutral na dyan, okay, kainin nyo yung neutral cake ninyo. Masarap yan. This is a historical moment. Actually, hindi naman lalakas na yan kay Marcos. Wala naman tao kasi. Ang mga halang lang ang kaluluwang kakampi niya ngayon eh. Kasi he has elevated this matter from a mere political crisis into a spiritual crisis. Nasa spiritual crisis na tayo eh. O diba, spiritual crisis daw. Mga kareaksyon, okay lang po ba kakain ako ng kwek-kwek? Nagugutom po ako eh. Okay lang ba? Okay. Kakain lang ako ng kwek-kwek. Magre-react tayo dyan. No? Ako, hindi ako gumagamit ng hindi ako moralistic na ganyan eh. Yung the fight between good and evil. Pero they crossed the line. The president crossed the line. At explain ko kung anong sa palagay ko ay nangyari. Sa opinion ko lang naman, ano? Kasi napakarami ng mga abogado, mga political analysts, marami ng mga kolumnista ang naglabas ng kanilang opinion or obserbasyon ukol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Pero kung 0 to 100, ang mga Duterte ngayon palagi ko pumapayagpag between 80 to 90. Si Marcos naman siguro between 3 to 5%. Yan ang aking i-justify ko yan sa interview na ito, Adman. Yes po, si Jade po ito, Kaado. Kasi nakikita po natin gabi-gabi, mula po noong dinala ang dating Pangulo sa Netherlands, talagang nagsilabasan po yung mga kababayan natin, nagtitipon-tipon, nagkakaroon ng mga prayer vigil, Kaado. Ito nga po ay nakikita natin na mas lalo pang lumalawak yung suporta at ni dating Pangulong Duterte kumpara dito sa mga kay Bongbong Marcos Jr. kasi mas maraming galit na. Yan ba din ay nakikita mo rin? Teka lang po. Salamat po sa pinabayaan nyo akong kumain. Ang sarap ng kwek-kwek. Mas masarap pa yung kwek-kwek. Ayaw ko yung Gold Deluxe. Kwek-kwek na lang. In fact, noon pa man tinawag ko na yung partido ng Bagong Pilipinas na Partido Poso Negro dahil mas malalim pa kaysa sa Inidoro abutin yan Dahil dito, pinakita lamang nila na wala na silang kaluluwa. At I think the Marcos, the Arenetas, and the Romualdez have succeeded in organizing the people against them. Na palagay ko wala na makikita magbabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga sakim na sakim at sabik na sabik sa kapangyarihan. Wala namang maibigay na resulta, wala namang maideliver na kabutihan sa bayan. In fact, meron ako isang artikulo na lalabas next week tungkol sa collapse ng cabinet ni Marcos. No? Nagko-collapse ang cabinet ni Marcos
At hindi na ako nagugulat kung magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan, o di kaya sa militar. Hindi na ako nagugulat yan. Opo. Talagang ano. Pero alam mo, Jay, sa aking analysis, no? Hindi ito coincidental na nangyari. Hindi ito, planado ito from the very beginning eh. Alam mo, paalis pa lamang si Presidente papuntang Hong Kong, may tumawag sa amin general, sa amin dalawa ni former Secretary Jacinto Paras. At sinasama kami sa Hong Kong. Ang sabi namin, huwag nang pumunta sa Hong Kong. Dahil pag nagkaroon ng movement palabas ng bansa si Presidente Duterte, he is exposing himself to surprises. No? So, sa aking konklusyon, no? Si President Duterte walked into a trap that was conspired with no less than the President himself envisioning it. Alam mo, sa kanyang interview, sa pagharap niya sa press con, klarong-klaro eh. Alam niyo, ako ay isang linguistic and contextual analyst, no? Hindi ako basta nagbibigay ng opinion. Ang opinion ko ay sangayon sa aking research at saka obserbasyon. Sa pag-obserba, hindi lamang ng mga salita, kundi ang paggamit ng salita at body English. Nung siya ay humarap noong 12:07 ng umaga sa sambayanan sa isang press con, halatang-halata na kabadong-kabado siya at wala siya sa sarili niya at ang kanyang sinasabi lamang ay kung ano yung nasa prepared script. Malalim itong sitwasyon na ito eh. Marami implikasyones. No? Katulad nito, isa-cite ko na. No? Doon sa 2 minutes 24 seconds ng kanyang press con, no? Nagsimula ito nung 1 minute 43. Sinabi niya naghintay siya ng 3 oras para from 3 o'clock in the morning binalikan siya ni Remulla ng 6:30, no? At alam mo sabi niya, okay, let's go ahead according to plan, something like that ang sabi niya. So, planado ang kilos ng presidente rito, no? Planado. Pati ang kanyang pagpasok sa eksena. Ito, ang eksaktong quotation. Balikan nyo yung press con, analyze nyo. Ano sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Remulla, let's put our plans into place. At mapapansin ninyo, miski na kulang-kulang ang kanilang materyales. Hanggang ngayon, wala akong nakita ng prinisanta kay Presidente Duterte na warrant of arrest eh. Kagabi ko lang nakita yung warrant of arrest eh. Sa interview ni Karen Davila kay Atty. Carranza. Kahapon ko lang gabi, halos madaling araw na. So may bitag nang nakahanda. Suspetsa ko, bago pa man umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano. Talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Bakit? Aba, nakita niyo ba yung date ng warrant of arrest? Nakatunog sila na si Duterte ay aalis ng bansa. At ikinalat nila ang balita sigon sa kanilang sa pantaha
na si Duterte ay aalis ng Pilipinas at baka hindi na bumalik. Alam niyo ba yung petsa ng pinakita lamang sa telebisyon eh? March 7. Nung Biyernes lamang ginawa ang warrant of arrest ng ICC. So, yan mga maliliit na detalye na ganyan. Nagbubuko eh. Nagbubuko sa mga dito sa mga excuse. Wala ito, puro itong Interpol. Sumusunod ako sa Interpol. Ha? Hindi ako sumusunod sa ISIS. Yan na, katarantaduhan lang. Magsalita lang. Paikot, ika nga. No? So, ano ang konklusyon ko? Plano ang kilos ni Presidente Marcos. Matagal na itong plano na ito. Naghihintay lang sila ng timing. Nung nabalitaan nilang paalis, si Presidente Duterte, papuntang Hong Kong, sinetap na nila. March 7, nagpa-issue sila ng warrant of arrest sa ICC. Ha? At yun, di umano ay pinadala sa Interpol for the red notice. Kayo ba may nakitang red notice? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang red notice eh. At mismo doon sa press conference, ha? Balikan niyo yung press conference, analyze ninyo. Tinanong siya mismo, meron po ba kayo, ha? Meron po ba kayo na warrant na pwedeng ipakita? Aba, nabulol ang presidente. At ipinasa, ha, kay Rimulya ang pag-dribble. No? So, sabi nga, it is very clear. No, Mr. President, it is not clear at all. Because hanggang kagabi, lamang ako nakakita ng warrant of arrest sa programa pa, sa monitoring ko ng programa ni Karen Davila, sa pag-interview niya kay Atty. Carranza. Wala ko, hanggang ngayon, kayo ba nakakita ng red notice? Adman at Jay? Meron na ba kayo nakita ang red notice hanggang ngayon? Wala pa. Nagtatanong ako kasi baka nahuhuli ako sa balita. Wala silang pinakita. This is a warrantless arrest. At the time of the arrest of President Duterte, wala silang mapakita kung hindi yung pinapakita sa cellphone. Aba, this is the first time in the history of the Philippines na nagkaroon tayo ng cellphone arrest. Ha? So, yan yung mga nakita ko, no? At he really walked into a trap. Kaya tama yung hunch namin ni Atty. Paras na huwag ka lang pumunta ng Hong Kong. O di kaya in-advise namin siya, tinanong namin yung general, active general to ha, na pumunta sa amin na nagsasabi na pumunta kami, sumama kami sa Hong Kong. Ang pangalawa, sabi namin, bakit ho nagko-commercial flight si Presidente? Pwede, lapit-lapit lang na Hong Kong eh. Wala bang sponsor dyan ng private plane from Davao to Hong Kong and from Hong Kong to Davao? Ayan eh. Pero alam niyo, talagang ganyan eh. Ang isang bayani, talagang naghahanap lamang ng katapat na mga halimaw para siya ay maging bayani. At aking pasasalamat dito, dahil kami ay isa sa mga nag-aabang kay Ninoy Aquino nung umuwi si Ninoy Aquino noong 1983. Ang pasasalamat ko na lamang dito ay paglabas sa aeroplano ay hindi nila pinusila ang ating Pangulo. No? At buhay ang ating Pangulo at alam naman niya, he is composed, abogado siya, handa siya, pinangangatawanan niya ang sinabi niya sa sambayan ng Pilipino
na I alone will answer for all of you, Philippine National Police, and all of you, Armed Forces of the Philippines, who will join me in a drug war because I don't want our country to be a narco state. Gawin nyo ang inyong katungkulan, sagot ko kayo. Kaya kayo mga nakikinig na militar at kapulisan at uniformadong complement ng ating gobyerno, makonsensya kayo dahil pinababayaan nyo ang sitwasyon natin ngayon pasama ng pasama. Ha? Aba, masahol pa sa Gestapo itong si Torre, si General Torre. Ha? At anyway, yun lang aking masasabi dyan pagdating doon sa circumstances at sa aking analysis ng mga kilos. So malinaw na malinaw po mga ka-reaction, talagang inano po nila, tinake advantage po nila yung pagpunta ng Pangulong Duterte. Anyway mga ka-reaction, nandun na, kumbaga magre-react lang tayo doon na dapat mangyari ang nangyari sa isang bayani. Di ba? 3 to 5% na lang daw si Bongbong Marcos. Ano ba naman yun? Anyway mga ka-reaction, malaya po kayo at inaanyayahan ko po kayo mag-comment sa comment section, mag-react po kayo dyan kung ano ba talaga ang dapat gawin ng mga supporter ni PRRD sa panahong ito na ang kinatatakutan po natin ay nangyayari na. Ano po yung kinatatakutan natin? Di umano. Sa nakikita po ng mga eksperto, ayan na. Nagkakalasan na di umano ang mga gabinete. Oh. Huwag po daw tayong magtaka kung marami mga magmamas resignation. Diba, narinig po ninyo sinabi ni diba yung napakagaling na political analyst na yun. Anyway mga ka-reaction, kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo at huwag po ninyong kalimutang i-share at i-like ang bawat video natin. Syukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!